Okay. So, hello, my dear. Hello, hello. Ay, hello, 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 my dear Sagittarius. Ayan. Okay, mag-swing-swing. Nadidistract ako. Ayan, teka. Pahintuin muna natin. So, my dear Sagittarius, ang gagawin po natin today is ang iyong second half of August. This is from August 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, reminder, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And yung ating pong private reading is ongoing. Ang tanging na bago lang po is close na natin yung donation for a private reading. Sa kung anong kadahilanan ay wag na natin munang pag-usapan dito dahil magtatagal yung ating reading. Pero I guaranteed na yung pricing natin is abot kaya. So parang walang pinagkaiba sa donation. Halos ganon din. No? So, para magkaroon lang ng kaayusan nyo, yun ang pinaka-purpose at ibalik na natin sa regular, dapat pantay-pantay, yung ganon. Okay, basta, it's really hard to explain. So, anyway, my dear, sa mga gusto magpa-private reading, nasa description box down below yung link ng ating Facebook page at saka WhatsApp number. Just kindly message me, my dear. Okay? May mga nangyayari kasi, my dear, sa private na gusto ko sanang ikwento sa inyo, pero wag na lang. Kasi unang-una sa lahat, baka misunderstanding lang naman ang nangyayari or basta mahirap magsalita eh. Anyway, focus na tayo sa reading mo, my dear. Okay, focus na tayo sa reading mo. Cut na natin 2 into 3. 1, 2, 3. And let's start your reading. Okay, kuha tayo ng 8 card. Masyado yata maliwanag. Okay, let's go tayo. Sagittarius, we have here the 5 of Sword, okay? So, kung mapapansin mo dito, my dear, sa 5 of Sword, actually, ang tawag ko dito sa kanya automatic abandonment na issue. Parang abandonment, ganon. So, papaliwanag ko lang, my dear, kasi maraming nagka-question sa akin, bakit abandonment? Okay, kung makikita mo kasi, my dear, let us just assume na ikaw to. Okay, ikaw to. And then, meron dalawang energy over here na, bakit uga-uga to? Meron dalawang energy over here, my dear, na iniwanan sa'yo, my dear, yung mga sword. Okay? So, iniwanan sa'yo yung mga sword. Mali na naman pagkakalagay ko ng candle. Ayan, iniwanan sa'yo yung mga sword, my dear. That is more on, para sa akin, issue of abandonment. So, ibig sabihin, my dear, sa second half of August, ayan, there is a tendency, my dear, na merong mga tao na posibleng kailangan mo, okay? Ngayon mo kailangan, pero hindi mo mahanap. Merong mga gawain or merong mga gagawin na kailangan ng tulungan pero walang gusto makipagtulungan. Okay? So in short, iniiwan ka sa ere. So expected mo merong mga ganun medyo na eksena na parang meron ka mga taong hinahanap pero hindi mo mahanap. Merong mga bagay na dapat kailangan tulungan pero wala nangyayaring tulungan. So expected mo na medyo yung mga ganun medyo na eksena. Mamaya ika-clarify ko pa yan, kuha pa ako ng additional message my dear sa 5 of Sword. Minsan din, ang 5 of Sword is energy din ng confrontation. Okay? Pag-uusap, yung parang merong pinagtatalunan or parang meron pinag-uusapan na medyo, sabihin natin, medyo mainit. Medyo mainit yung pag-uusap. Medyo may konting tensyon. Hindi ko naman ina-assume or hindi ko naman sinasabi na away, pero may something, may konting anghang doon sa usapan. Okay? So, tingnan natin, my dear, additional cards. Next card, Sagittarius, okay? Sagittarius, we have here the energy of the Temperance, okay? So, Major Arcana, balance your mind and your heart sa mga araw na ito para ma-accomplish ang mga bagay-bagay. To the point na meron nga tayong 5 of Swords over here. So, it's very important, my dear, na mabalance mo yung mind at saka yung iyong heart, okay? Ang iyong mind, body, and soul para may pagpatuloy mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Okay? Kasi meron yung crown doon sa likod and meron road. Okay? So, sinasuggest may din ng ating temperance sa'yo, second half of August, na kailangan mo i-balance may yung mga iniisip mo, yung mga nararamdaman mo, dapat hindi lamang yung iniisip mo, dapat hindi lamang yung nararamdaman mo, dapat hindi ka na-overwhelm ng iniisip mo, hindi ka rin na-overwhelm ng nararamdaman mo, para hindi magkaroon ng any distraction. Okay? Tuloy pa rin, my dear, ang flow ng life. Okay? So, let's go tayo, my dear Sagittarius. Add tayo ng card. Okay? Let me see. We have here
The Knight of Pentacles, konting control din, my dear, sa usapin ng pinansyal, sa mga decision making, my dear, sa araw na ito. Kasi ang Knight of Pentacles is a very slow na card, okay? Kabaliktaran ng dalawang knight na si Knight of Sword at saka si Knight of Sword at saka si Knight of Wands, okay, na very aggressive. Si Knight of Pentacles at saka si Knight of Cups is very slow. So, napunta sa'yo, my dear, si Knight of Pentacles, which is sinasabi dito or nararamdaman ko na pag-isipan mo rin, my dear, yung mga decision making mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Wag ura-urada, wag padalos-dalos, my dear, sa mga usapin na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, just be careful, pag-isipan ng mabuti. Kung hindi sigurado, gumawa mo na ng mga research, okay? Mga ganon. Let's go, my dear. Next card, Sagittarius. Tingnan natin, my dear. Tapos, ika-clarify na natin siya. We have here the Six of Sword. Ang Six of Sword, my dear, is actually, okay naman ang Six of Sword. Nag-move forward naman siya. Pero my dear, malaking question kasi sa akin over here, bakit kailangan padalhin ni Six of Sword yung mga sword? Of course, representation ng Six of Sword. Pero isa pang question ko dito is bakit ganyan ang posisyon ng mga sword, which is parang nakatusok dun sa boat. So there's a tendency, my dear, na baka matusok yung boat and then lumubog siya. So ibig sabihin, my dear, nakukuha ko dito, you're moving forward pero I can feel na parang merong galit, merong pain, okay, over here. So hanggang matapos, my dear, yung second half of August, mararamdaman mo, my dear, na oh, yes, kikilos ka, yes, gagalaw ka, pero pakiramdam ko parang may bumabagabag sa iyo, my dear. Okay, babangon ka araw-araw, kikilos ka, pagpapatuloy mo kung ano yung mga dapat mong gawin, gagawin mo yung mga dapat mong gawin, pero may something, okay, I can feel na parang may galit dito, my dear, parang meron kang kinikim-kim na something, okay, sa card na ito. So, expected mo yon na may mga ganun na eksena, my dear. Kasi nagmo-moving forward naman, my dear, ang Six of Sword, pero parang imbis na iwanan niya yung mga sword doon para is nag-decide siya na dalhin. Ibig sabihin parang hindi ka maka-move on or parang hindi ka maka-get over dun sa isang scenario o isang pangyayari. Pero once again, meron tayong isang major arcana dito, my dear, which is the Temperance. Sabi ni Temperance dito, my dear, you need to balance, my dear. Hindi ka dapat ma-overwhelm ng iyong emotion, hindi ka rin pwedeng ma-overwhelm ng iyong mga iniisip. Okay? Para smooth sailing lang tayo. Okay? So, clarify natin, my dear, yung ating Five of Sword. Paki-clarify po yung ating Five of Sword. Additional message, additional cards. Five of Sword. We have here. Tingnan natin. Paki-clarify po yung ating Five of Sword. Okay, tingnan natin. Uy, we have here the Nine of Sword. Yes, talagang apektado ka nito, my dear. Once again, balik tayo sa Five of Sword. Ang keyword ko sa Five of Sword is energy of abandonment. Dahil yun nga, iniwanan yung sword, okay, over there. And kung mapapansin mo over here, ayan, meron ka ng dala-dala eh. Actually, you have 3 sword na dito eh. So, ibig sabihin, parang may pinagdadaanan ka na, my dear, and kinakaya mo kung ano man tong bagay na ito. Kaso, siguro you're expecting, my dear, na itong mga tumalikod na energy is tutulungan ka or parang aayusin nila yung sarili nila for you para hindi na maging pabigat, para hindi na maging dagdag sakit sa ulo or something. Pero, sad to say, parang problema mo pa rin. And kinaklarify, my dear, ng ating Nine of Swords over here. Ayan, nagkakaroon ka ng sleepless night, nagkakaroon ka ng overthinking. Ayan, nai-stress ka in short. Kasi siguro hindi mo maintindihan, my dear, bakit? Bakit kailangan nyo akong iwanan sa ere? Bakit kailangan nyo pang gumawa ng mga gulo? Alam nyo nang hirap na ako, dami ko nang iniisip, dadagdag pa kayo, yung mga ganon, okay? So, expected mo to, my dear, na posibleng may mga ganito na eksena. Okay, may mga eksena. Kung mapapansin mo, my dear, yung buong flow ng reading natin is yung tension ay nanggagaling sa labas, papasok sa'yo. Sa'yo, actually, parang wala namang problema at all, maliban sa parang kontrolin mo talaga, my dear, yung decision making mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Wag padalos-dalos, okay? Magdahan-dahan, okay? Pero mas malaki yung impact, my dear, na parang may energy na nanggagaling sa labas na nagkakos ng stress mo, my dear, sa mga araw na ito, okay? And mag-move forward ka naman sa energy ng Six of Swords, pero iniinda mo talaga siya, my dear. Nararamdaman ko talaga na iniinda mo talaga siya. Paki-clarify po yung ating Temperance, okay? May kinalaman sa pagbabalance, okay? Neutral na energy, sa gitna lang. We have here the energy of
The Empress, okay? Ang Empress kasi is more on very loving na card ito, my dear, okay? Malawak ang pangunawa ni Empress, okay? It's more on understanding, malawak na pangunawa, okay? So, parang sinasabi lang dito, my dear, na makakatulong na unawain mo na lang yung mga bagay-bagay, okay? Na may mga tao talaga na ganyan. Na may mga tao talaga na pag kailangan ka, ang gagaling. Pag sila na ang kailangan mo, wala na. Ganyan na siguro talaga yung nature ng mundo, my dear, okay? Um, ang Empress is full of love, as in full of love and energy of creation, okay? Creative, very creative, my dear, si Empress. So, parang sinasabi dito, my dear, that you need to believe on yourself na maski nasabi mo mag-isa ka lang or parang meron mga tao na iniwanan ka sa ere or meron mga tao na nagdudulot sa'yo ngayon ng stress or ng problema is ma-overcome mo pa rin to, makakagawa ka pa rin ng something as long as once again, yung temperance na energy, balance mo lang, my dear, yung iyong mind at saka yung iyong heart. Hindi ka na-overwhelm sa iniisip mo, sa mga iniisip mo, hindi ka nagpapakain doon. At ganun din, my dear, sa mga nararamdaman mo. Okay? Kasi pag isa dyan, my dear, ay naghari or lumamang, wala na. Tuloy-tuloy na tong Nine of Swords mo na ito. Tuloy-tuloy na to. Okay? So, let's go tayo, my dear. Last two cards. Paki-clarify po ang ating Knight of Pentacles. Okay? Sabi ko kanina, dahan-dahan sa paggastos sa usapin ng pinansyal. At the same time, pwede din, my dear, na medyo mabagal din ang pasok sa usapin ng pinansyal. Okay? Kung medyo meron ka mga question about sa usapin ng pera, kumusta? Okay, sorry. Kumusta yung pasok ng pera sa second half of August? Ganito, mabagal siya. Okay? So, kasi Knight yan eh. Actually, ang Knight is action card yan sila. Pero, meron kasing dalawang Knight na halos hindi talaga gumagalaw. Okay? Which is si Knight of Pentacles yun at saka si Knight of Cups. Okay, so let's go tayo, my dear. Paki-clarify itong Knight na ito. Okay, the Ace of Pentacles. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is ang Ace of Pentacles actually is a very positive na card. Okay? Pero once again, I think more on investment ang nakukuha ko dito. Okay? So, baka meron mga investment, baka maglalabas ka ng pera, yung mga ganon. So, once again, wala namang masama. Pagdating sa mga ganitong energy, my dear, I always advise na dapat alam mo kung saan ka nag-i-invest ng pera. Dapat alam mo kung ano yung magiging return niyan, alam mo yung mga pasikot-sikot. So, kung hindi mo alam kung ano yung cycle dyan sa kung saan ka mag-i-invest, and kung makikita mo dito, my dear, sa energy ng Knight of Pentacles, may bakanting lote sa likod. Parang meron dyan yung, alam mo yung inararo na lupa, parang ganon. Okay? So, sabihin na natin, nag-iisip ka kung anong itatanim mo dun sa bakanting lote sa likod. So, wala namang masama na mag-invest ka, gumawa ka ng mga investment, pero make sure, my dear, na alam mo yung buong cycle o yung buong rotation ng investment na yon. Once again, dito sa area na ito, binibigyan ka ng warning. Ang warning mo lang naman dito, my dear, is magdahan-dahan sa paglabas ng pera at saka pag-isipan na mabuti yung gagawin mo mga action na connected sa area ng pera. Okay? Hindi ka naman pinagbabawal na maglabas ng pera. It is just more on take it easy and pag-isipan ng mabuti or aralin, my dear, yung mga bagay-bagay na konektado sa area ng pera. Okay? Sa energy ng Ace of Pentacles, my dear, I can feel na baka meron mga investment. Meron ka mga gagawin ng mga investment, meron ka mga uumpisa na project. Pero yun nga, sinabi ko na sa'yo kanina. Okay, hindi na ako magpapaulit-ulit para ako sirang plaka. We have here the Six of Swords. Last card tayo, my dear. Paki-clarify po ang ating Six of Swords. We have here the Eight of Wands. Okay? So, I can feel, my dear, ng iba sa inyo is moving forward pa rin talaga sa inyong mga goals and dreams in life. Okay? Kaya nga mayroon mga investment over here, may mga kilos, may mga action. Pero medyo masyado lang highlighted over here yung balancing of your emotion and balancing yung mind at saka yung emotion, medyo balansin. Dapat hindi overwhelmed, hindi nag-overthink, and at the same time, yung iyong emotion is hindi ka nakikarried away. May mga abandonment na issue, okay? Posible may mga hinahanap ka ng mga tao ngayon, ngayon, my dear, na hindi mo sila mahagilap. Okay? Yun lang naman yung pakiramdam ko na parang umihila sa'yo or parang parang anchor, parang pabigat sa iyo, my dear, sa second half of August. But so far, my dear, I love the energy na patuloy ka pa rin, okay? Sinasabi naman dito, my dear, medyo mabigat nga lang kasi Six of Swords yung nandito. Pero sinasabi naman dito na you are moving forward and you are doing some things, ginagawa mo
yung lahat na makakaya mo, my dear, para matupad or mangyari yung mga bagay na gusto mo mangyari, okay? Take note lang tayo dun sa mga warning na sinabi ko kanina. Yung bottom deck of the card is the energy of the magician. Ayan nga, yung sinasabi ko kanina, you are creating something, you are doing something, tuloy pa rin ang buhay, dire-diretso pa rin. Yun lang, yung mga sinabi ko ng mga pointers kanina about sa emotion, about sa overthinking, about sa abandonment, about sa sleepless night, at saka sa usapin ng pera. Okay? So, my dear Sagittarius, ito ang reading mo para sa yung second half of August. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apple J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.